1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Wednesday. So, happy Wednesday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. At saka, syempre, sa mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre, dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan na laging tumututok dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una nating chika, eto nga, Miss Globe 2026 gagawin sa Phuket, Thailand. This coming October 27 to November 7. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay bongga. Di ba? Bongga at winner. Siyempre, excited ako dahil counterpart nila ngayon ang MGI. So, sa madaling salita, ang kanilang production ay magiging bongga at malinaw. O, di ba? Dahil nasa Phuket gagawin to, excited ako kung anong ipapakita nila sa kanilang pageant. At hindi lang yan, sobrang inaabangan ko talaga. Inaabangan ko kung ano ang mangyayari, kung ano ang kaganapan sa pageant na to. So, abangan natin. And then, of course, syempre, inaabangan natin kung sino nga ba ang magiging pambato ng Pilipinas sa Miss Globe ngayong taon na to. At mananalo kaya tayo? So, yan yung abangan natin. Wish all the best para sa magiging pambato natin sa Miss Globe at wish all the best para syempre sa Miss Globe 2026 na gagawin nga sa Phuket this coming October 24 to 7. So, paano to? Magpang-aabot sila ng Miss Grand. Kasi diba ang Miss Grand ay October 25. So, abangan natin. And then, para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, An Evening with the Queens. Ayan. So, syempre may pasabog din ang Miss Universe Philippines Organization at syempre ang The Miss Philippines. Dahil magkakaroon nga sa June 13. Okay lang to, sa Saturday, na bonggang-bonggang, alam mo yung presentation ang mga queens ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines at Miss Philippines. Ayun. So, para lakarin sila ng bonggang-bongga. Syempre, excited tayo dahil sila yung ipanlalaban natin ngayong taon na to sa international stage. Diba? Mabuhay ang mga queens. Yan. At para naman sa sumunod nating chika, Philippines and Ecuador. So, muli na naman daw nagtayo sa huling laban sa entablado ng international stage ang bansang Ecuador at saka etong ang Philippines. Kumbaga, muling pagtatapat sa last two standing. Nung una ay nangyari to kay Pauline Andalex at saka kay Miss Ecuador sa supranational at ang nanalo ay Ecuador. Pero this time, syempre, muli na naman nagtapat ang Ecuador at ang Philippines sa last two standing ng isang male pageant. Syempre, hindi na to pinakawala ng Pilipinas dahil ang nanalo ay Pilipinas. Di ba? So, ang masasabi ko, win-win situation para sa dalawang bansa. So, ganun talaga. Minsan,
nananalo sila, minsan naman sa atin, di ba? So, ibig sabihin lang yan, umiikot lang tayo sa mundong ginagalawan natin. Pwedeng today, hindi tayo panalo, next time, panalo tayo. And then, of course, happy ako dahil dalawang bansang maganda ang nagtapat sa dulo ng competition. And then, ayun, congratulations syempre sa mga winners from the Philippines and from Ecuador. Di ba? So, yun lang yun. Wala namang ibang pwede pang anuhin kundi bongga. Pero ito ang mas bongga dahil ang reyna ng MGI All-Stars nasa Pilipinas. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, si Vanessa Fulgarin finally na-experience niyang pumunta sa Pilipinas. Siyempre, sabi naman niya, the best daw ang Philippines, pati daw yung mga food na gustuhan daw niya. And then, happy naman ako kasi yun yung sinasabi niya. And then, ayun, so for sure masaya siya dahil experience niya to na makarating sa Pilipinas. At ang masasabi ko, sana ay ganun din syempre ang mga Pilipino, no? Kung paano niyang welcoming itong si Vanessa Fulgarin. Nakita naman natin from the airport, may sumalubog na sa kanya. Sabing ganon, mahirap daw tapatan ng MGI All-Stars ang Miss Universe. To be honest, yes, ang mga queens kasi sa Miss Universe, alam naman natin na they are Miss Universe. Iba ang kalibre, iba ang galaw, iba ang palo. Pero syempre, nandoon din ako sa part na alam mo yon, ang MGI All-Stars ay isang bagong pageant. Hindi ko siya iniisip na, ay, ito na ang papalit sa Miss Universe. Ay, ito na yung ano, no. Hindi nila kayang pantayan ang Miss Universe kasi ang Miss Universe ay 75 years na. Ang MGI All-Stars ay 1 year pa lang. Kumbaga, malayo na yung narating ng Miss Universe. Marami na silang na-prove. Kumbaga, parang, bakit ba kasi kailangan pantayan nila yung Miss Universe? Bakit ba hindi nila focusan o mag-focus sila sa kanilang pageant, di ba? So, yun lang yun. Happy ako sa MGI All-Stars. Siyempre, happy din ako for the Miss Universe. And then, happy din ako kay Vanessa Fulgarin na naging first MGI All-Stars. Kasi, history to. So, yun. Ganun lang. Ganun kasimple. O, di ba? At para naman sa sumunod na chika, syempre, Miss Asia, malapit na mag-compete sa Miss World. Mama Sam, tingin mo mananalo siya? Kasi, ang sinasabi ng iba ay may hirapan daw manalo si Asia. Wala daw talent. Oh my gosh. May ganon. Ako para sa akin, si Asia ay isa sa mga excited na ako makita ang kanyang ganap sa international stage ng Miss World. Kasi si Asia kasi is different sa mga ipinapadala natin sa Miss World. Kasi meron siyang advokasya na matibay na ginagawa niya pa noon. Hindi niya ginawa lang dahil lalaban siya dito. And then, looking forward ako kung ano ang magiging kahihinatnan ng laban ni Asia. I hope na sana well-prepared siya sa lalabanan niyang pageant. And then, nandoon ako na masaya ako dahil, alam mo yon, meron tayong pambato na katulad ni Asia. And, let's see kung anong mararating ni Asia sa entablado ng Miss World. Kung siya ba ang makakakuha ng corona ngayong taon na to or hindi. Di ba? So, yun. Basta laban lang at magtiwala tayo kay Asia kasi alam kong ginagawa niya yung best niya. Di ba? At gagawin niya yung best niya para sa laban niya dito sa international stage. Ayun! Ganon! And then, para naman sa sumunod natin, chika, Krishnan Gravides at saka Bea Milan Windorski ang mag-host para sa Mr. Eco International 2026. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay di kalidad ang mga host ngayong taon na to sa Miss Eco. Ito yung first time na mapapanood natin syempre si Bea Milan Windorski bilang host sa isang beauty pageant or male pageant. And then magandang practice to para kay Bea Milan Windorski dahil syempre malapit ng kanyang competition. And then para makita din na hindi lang siya basta-basta contestant, kundi talented din at pwede din maging host.
Ayun, so susubukan yung galing niya dito. I hope na magawa niya ng mas bongga, mas tama, at mas, alam mo yon, kapanapanabik. Oh, di ba? So, yan. So, laban, Bea Milan. Naniniwala ako na kaya mo yan. Naniniwala ako sa galing na meron ka. At higit sa lahat, naniniwala ako na talagang kaya mong mag-host. Hindi lang siya basta-basta beauty queen. Kasi matalino naman ang Bea. At pag tinitignan ko siya, grabe yung quality niya, no? So, mahihirapan talaga tayo kumuha ng ganitong girls. And I'm so happy. So, laban. Yan. At para naman sa sumunod na chika, eto, after ng Vietnam na mag-compete sa MGI All-Stars, so tingin mo ba, Mama Sam, magko-compete din kaya ang dating Miss Cosmo Queen na si Kitot? Sabi ni Kitot sa mga interview niya, she's very contented na para sa nakuha niyang koronang Miss Cosmo at hindi na siya naghahanap pa ng ibang international title. Kumbaga parang is enough. Tignan natin kung mapanindigan yan kasi madalas ganyan lang naman sinasabi ng mga queen tapos bukas makalawa, hindi, wala na, makikita mo uli, di ba? Kung sakaling lalaban si Kitot sa MGI All-Stars, may ibubuga ba? Naku, meron dong walang makeup challenge, so, di ba? Baka mahirapan siya doon. Tapos, meron pang tawag dito, botohan. So, for sure, doon naman siya papalo, di ba? Ako para sa akin, laban. Kung gusto niya lumaban. Pero rerespetuhin ko yung sinabi niya dati na ayaw niya nang sumali sa iba pang pageant. At kung ako naman ang tatanungin mo, siguro better na rin talaga wag na siyang sumali. Kasi wala naman na siyang dapat pang patunayan dahil napatunayan niya na sa sarili niya one more time. Di ba? Doon sa Miss Cosmo at naging reyna siya. Kumbaga parang the first history na ginawa ng Indonesia na nasungkit nila ang Miss Cosmo. Ang tanong, kamusta na kaya siya ngayon? Di ba? So, yun, wala na akong naririnig kay Kitot. Parang bigla siyang nanahimik. Magpapakasal na yata. Di ba? So, yun. So, laban, Kitot. At para naman sa sumunod na chika, mga reyna galing sa Indonesia. Ito daw yung pure Indonesian beauties. Na nag-shine sa entablado ng international stage. Anong chika mo dito, Mama Sam? Siyempre, meron silang Miss Grand, meron silang Miss Supranational, at meron silang Miss Cosmo. Ang masasabi ko ay bongga, winner. Sama pa yung pang Miss International nila. So, masaya ako para sa Indonesian, at least, di ba? Hindi lang mga Latinas ang tinitignan. Kumbaga, parang tayo lang yan natatalo natin ng mga Latinas. Pero kasi syempre malayo na yun narating ng Pilipinas. Kumbaga para lumilevel na siya talaga to the highest level. Pero kasi sa mga taga-Indonesia, alam mo, malaking karangalan na yan sa kanila dahil miski pa paano natalo nila yung buong bansa na magagaling, di ba? Included na tayo na magaling. Tapos sila ang pinili. Tapos, yung diskarte ng mga babaeng to kung paano nila ilaban ang bansa nila. So, I'm so happy for them. Kahit pa sinasabi natin na hindi naman nila deserve yung mga nakuha nila. Kayo naman, parang feeling ko itong mga girls na to na nag-compete sa iba't ibang klase na international stage at nanalo, kumbaga parang dapat bigyan natin sila ng credit dahil alam mo yon, ginawa naman nila yung best nila katulad ni Miss Supranational, ni Miss Cosmo, at saka ni Miss Grand, di ba? So yun, so Indonesia, you did it, di ba? I love Indonesian beauty queen kasi mababait din naman talaga sila. Minsan na akong lumapit sa kanila na alam mo yon, na para interviewin sila, lalo na kay Miss Grand, hindi siya masungit, hindi siya yung parang, I know, gano'n. Tapos pag sinabi mo, you're from the Philippines, na-appreciate niya. Kaya wala akong reason para pagtawanan sila or magalit ako sa kanila or kumbaga magandang sinasabi ko sa kanila kasi well-deserved nila yon at magagaling talaga silang mga beauty queen din. At congratulations, di ba? So yun, so dapat maging masaya tayo para sa kanila dahil bongga yan. Pero ito mas bongga. MGI All-Stars Queen nakarating na sa Pilipinas samantalang ang Miss Universe hindi nakatungtong sa Pilipinas. Anong chika mo dito, Mama Sam?
Eh, di wala. Oo. Kumbaga para sa akin, kanya-kanyang eksena lang 'yan, kanya-kanyang diskarte at masasabi ko naman na, alam mo yon na parang busy din naman kasi siguro talaga itong si Fatima. Nakita naman natin halos inikot niya na yung mga Latin's country. Kasi yung mga Latin's country kasi, yung mga Latino country, Latina country, or katulad ng Ecuador, Costa Rica, at kung ano-ano pa, naniniwala sila kay Fatima. Eh di ngayon sa Philippines, ayaw naman nila kay Fatima. Pero ang nakakatakot dito, baka maka-affect siya sa magiging laban ng ating pambato na si Bea Milan Windorski in the future dahil inaayawan natin si Fatima. Huwag natin kakalimutan na ang organization ng Miss Universe ang pumili sa kanya. Di ba kayo na nga ang nagsasabi na mekos-mekos, atong pageant na ginawa nung nakaraang taon kasi ipinanalo talaga nila si Fatima, si Mexico dahil taga Mexico ang organization. So, dapat maging nice na lang tayo kaysa naman tirahin natin ng tirahin kasi baka nga maka-affect doon sa magiging laban ni Miss Philippines. So, baka mamaya may tukuyo tayo dahil personally ng di ba? So, I hope na hindi naman. And then, ayun. So, I wish na sana si Fatima ma-welcome dyan sa Pilipinas pag pumunta and then maging happy, di ba? So, yun. So, kasi ang mga nambuburaot talaga sa kanya mga Pinoy. Kaya, number one talaga. Hindi lang naman mga Pinoy, madami pang bansa, pero number one ang mga Pilipino. Kaya, siguro hindi siya interesado na pumunta sa Pilipinas kasi alam niyang hindi naman siya welcome dyan. Di ba? So, bakit naman siya pupunta kung hindi mo siya welcome? Bakit ka pupunta sa isang teritoryo na alam mo, nagalit sa'yo ang mga tao, di ba? So, yun. So, syempre, pinag-iingatan din nila lang yan. Pero, ang nakaka-proud kay Fatima ay lagi niya suot ang sash niya. Charot. Hindi niya nakakalimutan hubarin. Siguro kahit natutulog nga yan, suot-suot niya. Di ba? Nakakaloka. O kaya katabi niya lang dyan matulog. Pero eto, nako, mainit sa social media at pinag-uusapan ng lahat ang sinabi ni Brando Espiritu. Tell that to all the front runners for the Philippines. Sabi niya, tell that to all the front runners for the Philippines, this country would not have a chance on the national stage without Hafiz. Grabe. Syempre reaction ko dyan, nakakaloka ka, Brandon. Paano mo naman nasabi yan? At ano ba ang pinagkuhanan mo ng emosyon at kailangan mong sabihin yan? Di ba? Ako para sa akin, kay Brandon, gusto ko lang din ipaalala sa iyo na bago pa siya dumating sa international stage or makalaban sa international stage, marami ng mga purong Pinoy na nag-shine like a diamond stars. Without them, kayang dumaban ng Pilipinas at kayang mag-shine. Like example, Gloria Diaz, Melanie Marquez. Ayan ay mga purong Pilipina na hanggang ngayon masasabi mo, wow, ang ganda nila, di ba? And then, of course, may mga Mr. Pilipinas din tayo na nag-title din. At syempre, nag-runners up. Ito lang mga nakaraang taon. Syempre, ang nilaban natin, Kenneth Kabungkal, di ba? Nag-runners up sa supranational, katulad din niya. And then, of course, Kenneth Marcelino na nag-first runner-up. Ako, para sa akin, it's not about the happy na half-blood. It's about yung sincerity ng kandidato, kung paano niya hinanda ang sarili niya sa laban niya. And then, mapapilipino man to, purong Pilipino or half-blood, masasabi ko na piling manalo sa international stage, di ba? Purong Pilipino man to or may half-blood, pwede pa rin manalo sa international stage. Kaya sana, bago magsalita si Brandon, isipin niya rin muna ang iniisip niya. Bakit? Meron ba siyang dugong banyaga? Di ba? And then, ang akin, sana, be careful sa mga sinasabi kasi hindi lang naman kasi yung nagsasalita lang kayo tapos may pinapatamaan lang kayo eh. Kumbaga, sana wag niyong kalimutan sa pananalita ninyo ng ganito, ang tinatamaan ninyo buong Pilipinas. Buong Pilipinas, tapos diniscredit nyo pa yung mga galing ng ating pambato noon na nag-title na purong Pilipino, di ba? William Kiambao, nag-first runner-up, di ba? So, ang akin, kahit walang dugong banyaga, kayang mag-shine.
hindi mo po pwedeng sabihin na kaya lang tayo na nanalo sa international stage kasi may lahi yung mga Pilipino na to. No! Kaya sila nanalo sa international stage dahil sa determinasyon nila na gusto nilang makuha dito at mapatunayan ang sarili nila sa entablado ng international stage. Kasi kahit saan mo naman sila ilaban, kung hindi naman Pilipinas sash ang daladala nila, mahihirapan din naman silang ipanalo yon, di ba? Kumbaga parang sana wag natin kakalimutan yung ibinibigay sa ating credit ng Pilipinas at nagagamit natin to ng bonggang-bongga. Diba, ang akin, sinuportahan ka ng mga Pilipino, sana ibalik mo yun ng tama. Yun lang yun, ibalik mo ng makahulugan. Hindi yun dahil proud na proud ka sa sarili mo dahil, no, I'm from Guam and I happy. Mga ganon-ganon. Ano ba? Magsitigil nga kayo. Kaya lang naman, bakit nandiyan kayo sa Pilipinas at hindi kayo magsibalika sa mga bansang pinanggalingan ninyo? Di ba? Kasi alam ninyo, ang Pilipinas ay mas malaki yung opportunity ninyo kaysa doon sa bansa na kung saan man kayo galing. Ang akin lang sana respeto para maiwasan natin yung mga ganito-ganitong salitaan, di ba? Respeto sa isa't isa at mahalin natin ang Pilipinas. So, I hope na sana si Brandon ay matauhan ng bonggang-bongga at sincere niya sa puso niya, ilagay niya sa puso niya yung pagka-Pilipino niya, di ba? So, may dugo ka man, na banyaga o wala, basta't alam mo na taga-Pilipinas ka, panalo ka. Diba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe. Baka naman, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.